Good evening, everyone. Panimula ni Bernard. Salamat sa pagpunta sa gabing to. 10 taon. Mahabang panahon na rin yon, di ba? Maraming nagbago sa loob ng 10 taon. Lumaki ang kumpanya, dumami ang mga project, at syempre, nagbago rin ang mga pananaw ko sa buhay. Ngayong gabi, gusto ko maging tapat sa inyong lahat. Sa loob ng 10 taon, marami sa inyong nag-akala ng success ng kumpanya ko ay dahil sa teamwork namin ni Sun. Maraming nagsasabi na siya ang lucky charm ko. Pero ngayong gabi, gusto ko nang tapusin ang kasinungalingang iyon. Bahagyang nanginig ang kamay ni Sun na nakatago sa likod ng kanyang gown. Tumingin siya kay Bernard na animong naghahanap ng kahit katiting na awa. Pero wala siyang nakita. Ang totoo niyan, patuloy ni Bernard. Naging malaking pabigat sa akin ang pagsasama namin ni Sun. Sun, aminin man natin o sa hindi, naging toxic ka na. Palagi kang nakabantay. Palagi kang nakikialam sa mga desisyon ko sa kumpanya na wala ka namang alam. Hindi na tayo magka-level, Sun. Habang ako umakyat, tsaka lumalawak ang mundong ginagalawan ko, ikaw naman, nananatili ka lang na nakakulong. Napag-iwanan ka na ng panahon, Sun. Aminin mo. Kaya naman sa harap ninyong lahat, gusto kong i-anunsyo na opisyal ko nang hihiwalayan si Sun. Tapos na kami. Hindi ko na kayang magtiis sa isang relasyong walang idinudulot kundi stress tsaka negativity. Lumingon si Bernard kay Hershey, tsaka inilahad ang kanyang kamay. Agad namang lumapit ang babae, tsaka kumapit ng mahigpit sa braso ni Bernard, na para bang ipinagmamalaki sa lahat na siya ang bagong asawa nito. Ito, Sir Hershey. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Siya ang mas karapat-dapat na asawa ko dahil naiintindihan niya ang takbo ng utak ko. Siya yung kasama ko sa bawat pangarap ko simula noon hanggang ngayon. Poor Sun. Akala niya siguro secured na siya habang buhay. Maya-maya, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Halos lahat ng mga taong nasa VIP tables, yung mga board members, finance head, legal counsel, tsaka mga major stockholders, lahat sila ay sabay-sabay na nakatanggap ng notification. Ano to? Hala, bakit may ganitong notice? Si Sir Bernard, nauutal na tawag ni Mr. Bukol-Bukol. Ano na namang problema, Bukol-Bukol? Sir, yung akala ninyong anonymous investor, yung sinasabi ninyong swerte natin, galing po lahat sa account na yan. Lumingon si Bernard kay Sun. Ang mga mata niya ay naningkit sa galit tsaka paggalito. Sun, anong ginawa mo? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento mo. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Abala ang lahat sa loob ng reception. Kung gaano kasayang iba, gano'n naman kanerbyo si Sun noong mga oras na yon. Kanina pa siya pabalik-balik para siguraduhin na bawat detalye ng celebration na yon ay perpekto. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Bulaklak, invitation, wine. Ngayong gabi, ang ika-10th wedding anniversary nila ni Bernard. Gusto niyang maging espesyal ito. Huminto si Sun sa harap ng isang malaking salamin sa gilid ng stage. Inayos niya ang suot niyang gown. Habang tinitingnan niya ang sarili niyang refleksyon, hindi niya mapigilang mapangiti ng mapait. Sumagi sa isip niya ang mga unang taon ng pagsasama nila ni Bernard. Ma'am Sun, okay na po ba yung lighting sa gitna? Tanong ng isang coordinator habang papalapit sa kanya. Oo, ayos na yan. Siguraduhin niyo lang na pag-akyat ni Bernard mamaya, doon lang yung focus ng spotlight. Sagot naman ni Sun habang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Copy po, ma'am. Ang ganda niyo po ngayong gabi. Siguradong matutuwa si Sir Bernard. Puri ng staff bago muling umalis para mag-check ng ibang gamit. Naiwang mag-isa si Sun at muling bumalik ang kaniyang alaala. Sariwa pa sa isip niya kung paano silang nagsimula. Yung mga panahong wala pa silang kahit na ano. Naalala niya pa kung paano siyang nagtitipid ng sobra.
Minsan, nag-i-skip siya ng pananghalian o hapunan para lang siguraduhin may pamasahe si Bernard papunta sa mga kliyente nito. Ibinuhos niya lahat ng lakas niya, pati mga naipon niyang pera mula sa pamilya, para lang suportahan ang pangarap ni Bernard na makapagpatayo ng sariling negosyo. Para sa future natin to, son. Promise, pag naging successful ako, hindi ka na maghihirap. Yon ang palaging sinasabi ni Bernard sa kanya noon, habang kumakain sila ng noodles sa maliit na lang apartment. Naniwala si Son. Nagtiwala siya ng buong buo. Kaya naman ngayong 10 taon na sila, pakiramdam niya ay sulit lahat ng sakripisyo niya. Ang kumpanya nila ay isa sa mga tinitingalang pangalan sa lahat. At para kay Son, tagumpay nila tong dalawa. Unti-unti nang napupuno yung hall ng mga bisita, mga business partners ni Bernard, tsaka ilang mga kaibigan. Maingay ang paligid, puno ng tawanan, tsaka tunog ng mga kalansingan ng mga bote. Son, happy anniversary! Bati ng isang dating kaklase nila na imbitado rin. Grabe, ang yaman niyo na talaga, napaka-successful na ni Bernard. Salamat, Gianna. Pinaghirapan naman niya lahat ng to. Simpleng sagot ni Son. Kahit sa loob niya, ay alam niyang hindi lang si Bernard ang may gawa nito. Nasan ba yung asawa mo? Kanina pa nagsisimula yung cocktail hour pero hindi ko pa siya nakikita. Tanong ulit ni Gianna habang humihigop ng champagne. On the way na raw siya. Galing pa kasi sa meeting. Paliwanag ni Son. Habang kausap ang ilang mga bisita, naramdaman ni Son ang pag-vibrate ng cellphone niya sa loob ng kanyang clutch bag. Akala niya ay si Bernard na to para sabihin nasa parking lot na siya. Pero nang hugutin niya ang phone, isang unknown number ang nakita niya sa screen. Binuksan niya ang message. Kumunot ang noo niya nang mabasa ang nakalagay. Handa ka na ba para sa surprise ng asawa mo? Tumigil ang mundo ni Son nang mabasa ang linyang yon. Parang biglang nawala ang ingay ng mga tao sa paligid niya. Sinong magsisend ng ganitong text sa gitna ng celebration nila? Ramdam niya ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung excitement ba yon o kaba. Pero may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod niya. Lumingon siya sa paligid. Lahat ng bisita ay abala sa pakikipag-usap sa isa't isa. Ang mga waiter ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng drinks. Normal lahat, maliban sa nararamdaman niya. May problema ba, son? Namumutla ka yata. Tanong ni Gianna na napansin ang pagbabago sa itsura niya. Wala. May nakalimutan lang yata akong i-check sa catering. Sandali lang Palusot na Son. Naglakad siya palayo sa mga tao at saka pumunta sa isang mas tahimik na part ng hall. Muli niyang tiningnan ang text. Paulit-ulit niyang binasa ang tanong. Anong surprise? Bulong ni Son sa sarili. Alam niyang may inanda siyang video tribute para kay Bernard. Pero ang text na to ay para bang galing sa ibang tao na may alam na hindi niya alam. Sinubukan niyang tawagan ng numero pero hindi niya ito makontak. Napahawak si Son sa dibdib. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Baka sorpresa nga talaga ni Bernard. Baka may regalo siya na hindi ko alam. Pagpapakalma niya sa kanyang isipan. Pero bakit ganun ang pakiramdam niya? Tumingin siya sa entrance ng hall. Maya-maya lang ay darating na si Bernard. Inaayos niya ang pagkatayo niya tsaka pilit na ibinalik ang ngiti sa kanyang labi. Kailangan kong maging kalmado. Anniversary namin to. Saad niya sa sarili. Hindi kalaunan ay narinig ng lahat ang pagdating ng isang sasakyan na huminto sa harap ng hotel. Alam ni Son na si Bernard iyon. Andiyan na si Sir Bernard! Sigaw ng isa sa mga staff. Bumukas ang pinto, tsaka pumasok ang liwanag mula sa hallway. Nakatayo doon si Bernard na nakasuot ng tuxedo at ngiti-ngiti. Pero hindi siya nag-iisa. Nakita ng lahat. Lalong-lalo na ni Son ang isang pamilyar na anino sa likod ni Bernard. Nakakapit ito sa braso ni Bernard. Mas bata ito, nakasuot ng isang hapit na dress na nakakuha sa atensyon ng lahat. Siya, si Hershey, na ng mga oras na yon ay ngiti-ngiti na.
Napako ang tingin ni San sa kanilang dalawa. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naging parang mahinang ugong na lang sa kanyang pandinig. Ang kaba na naramdaman niya kanina dahil sa text message ay napalitan ng isang kirot sa kanyang dibdib. Pero bilang isang babaeng sanay magtago ng emosyon para sa reputasyon nilang dalawang mag-asawa, nananatili siyang nakatayo ng tuwid. "Son, darling," bati ni Bernard nang makalapit sa gitna. "I'm glad you're here. Sobrang ganda ng ayos ng hall, ha? Great job." Hindi naman agad nakapagsalita si Son. Tumingin siya kay Hershey, na ngayon naman ay matamis na nakangiti sa kanya. Pero ang mga mata nito ay puno ng pangungutya. "Sino siya, Bernard?" tanong ni Son sa mahinahong boses. Kahit na gusto niya nang magwala. "Ah, right. Son, I want you to meet Hershey. She's my new business consultant." Pagpapakilala ni Bernard na para bang normal lang ang lahat. "Hershey, this is Son, my wife." "Hi ma'am, I've heard so much about you," sabi pa ni Hershey. Ang boses nito ay malambing, pero para kay Son parang laso nito. Inabot ni Hershey ang kamay. Pero hindi ito tinanggap ni Son. "Business consultant? Ngayong gabi? Sa anniversary natin?" Tanong ni Son na ang mga mata niya ay diretso sa mga mata ni Bernard. "Work never stops, Son. You know how it is. Marami kaming kailangang i-finalize na projects ni Hershey kaya sinama ko na siya para maipakilala rin sa mga board members." Sagot ni Bernard habang pasimpleng hinahaplos ang likod ni Hershey. Hindi bulag si Son. Nakikita niya kung paanong lumagkit ang tingin ni Bernard sa babaeng to. Nakikita niya kung paanong pasimpleng hinahaplos ni Hershey ang braso ni Bernard habang nag-uusap sila. Ang paraan ng pagtayo nila, yung sobrang lapit ng kanilang mga katawan. Hindi yun kilos ng isang boss tsaka consultant. Yun ay kilos ng dalawang taong may malalim na ugnayan. "I see." Maikling sagot naman ni San. "Sana lang ay hindi makaabala yung business niya sa celebration natin ngayong gabi." "Of course not. In fact, Hershey will be a big part of the surprise later." Biglang sabi ni Bernard, sabay kindat kay Hershey. Nagpatuloy ang gabi. Sinubukan ni Son na makihalubilo sa mga bisita. Pero ang paningin niya ay palaging nakabantay sa dalawa. Nakita niya kung paano ipinakilala ni Bernard si Hershey sa bawat mahahalagang kliyente nila. Kung titignan mula sa malayo, si Hershey yung parang asawa ni Bernard. Ito ang tumatawa sa mga biro ng mga investors. Ito ang humahawak sa baso ni Bernard. Tsaka ito ang palaging nasa tabi nito. "Son, okay ka lang ba talaga?" Tanong ulit ni Gianna na kanina pang nakamasid sa nangyayari. "Medyo off yung dating ng consultant ha. Masyadong dikit sa asawa mo." "Hayaan mo na siya, Gianna. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kapal ng mukha nila." Sagot ni San habang humihigop ng wine. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Pero pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang mukha. Sa loob-loob ni San, kumukulo na ang kanyang dugo. Naaalala niya lahat ng sakripisyo niya. Noong mga panahong walang-wala si Bernard, siya ang naglalaban ng mga damit nito. Siya ang nagluluto. Siya ang nag-aasikaso sa lahat para lang makapag-focus ito sa negosyo. At ngayon, sa harap ng maraming tao, para bang kinalimutan ni Bernard ang lahat ng iyon. Para sa isang babaeng kahapon lang naman yata sumulpot. Nakita ni Son sa Hershey na bumubulong kay Bernard. Tapos ay mahinang tumawa ang dalawa. Napansin din ni Son ang ilang mga bisita ay nagsisimula na ring magbulungan. Hindi sila tanga kaya alam ng lahat kung may namamagitan ba sa dalawa o ano. "Ma'am Son, magsisimula na po yung program. Pinapatawag na po si Sir Bernard sa stage." Sabi ng coordinator sa kanya. Tumango si Son. "Sige, susunod ako." Naglakad si Bernard patungo sa stage at kasunod niya si Hershey. Bago sila umakyat, lumingon si Bernard kay Son tsaka binigyan siya ng isang nakakalokong ngiti na ikinataasawan ng kilay ni Son. Pag-akyat ni Bernard sa stage, kinuha niyang microphone mula sa MC.
Yung spotlight ay nakatutok na sa kanya. Yung buong hall ay unti-unting tumahimik. Good evening everyone, panimula ni Bernard. Ang boses niya ay buo, tsaka puno ng kumpiyansa. Salamat sa pagpunta sa gabing ito. 10 taon. Mahabang panahon na rin yon, di ba? Tumitig si Bernard sa direksyon ni Sun. Lahat ng mga bisita ay lumingon din kay Sun. Nakatayo si Sun sa gitna ng hall. Nag-iisa, habang ang asawa niya ay nasa stage kasama ang ibang babae. Ramdam ni Sun ang bigat ng mga tingin ng mga tao. May mga tinging naaawa, tsaka may mga tinging para bang naghihintay ng malaking bulo. Maraming nagbago sa loob ng 10 taon. Lumaki ang kumpanya, dumami ang mga project at syempre, nagbago rin ang mga pananaw ko sa buhay. Pagpapatuloy pa ni Bernard. Habang nagsasalita si Bernard, napansin ni Sun na si Hershey nakatayo lang sa gilid ng stage. May hawak na baso ng wine tsaka may mapaglarong ngiti sa mga labi. Alam ni Hershey ang mangyayari. Alam niya ang gagawin ni Bernard. Ngayong gabi, gusto kong maging tapat sa inyong lahat. Gusto kong ilatag ang katotohanan dahil pagod na akong magpanggap. Dagdag pa ni Bernard. Humigpit ang kapit ni Sun sa kanyang clutch bag. Alam na niya. Ramdam niya na kung anong mangyayari. Sun, tawag ni Bernard sa kanya. Umakyat ka dito. Dahan-dahang naglakad si Sun patungo sa stage. Bawat hakbang niya ay para bang napakabigat. Bawat mata sa hall ay nakasunod sa kanya. Nang makarating siya sa tabi ni Bernard, hindi siya hinawakan ng asawa niya. Sa halip, lumayo pa ito ng bahagya. Para bigyan ng space si Hershey na lumapit din. Lahat kayo makinig ng mabuti, sabi ni Bernard sa microphone habang nakatingin ng diretso kay Sun na may halong pandidiri sa kanyang mga mata. May mahalaga akong anunsyo na gagawin. Tsaka ayoko may makakalampas nito. Napansin ni Sun na yung mga kamera ng ilang media na imbitado ay nakatutok na sa kanila. Ang live stream ng event ay malamang sa malamang na pinapanood na rin ng mga empleyado ng kumpanya. Ito na ang sandaling pinaghandaan ni Bernard. Ang sandali kung saan ipapahiya niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat sa harap ng buong mundo. Son, look at them. Look at all these people. Bulong ni Bernard sa kanya. Sapat na para marinig ng malalapit na bisita. This is the end of the line for us. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Sun. Tumingin siya sa paligid, tsaka nakita ang mukha ng mga taong dati tinitingala siya. Pero ngayon ay para bang nanonood na lang ng telenovela. Ang anunsyong to ay para sa ikabubuti ng kumpanya, tsaka para sa sarili kong kaligayahan, sabi ni Bernard sa buong hall. Huminga ng malalim si Sun. Tumingala siya. Sinalubong ang mapanuyang tingin ni Bernard, tsaka naghanda sa mga salitang lalabas sa bibig nito. Alam niyo, panimula ni Bernard na ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hall. Sa loob ng 10 taon, marami sa inyo nag-akala na ang success ng kumpanya ko ay dahil sa teamwork namin ni Sun. Marami nagsasabi na siya ang lucky charm ko. Pero ngayong gabi, gusto ko nang tapusin ang kasinungalingang iyon. Bahagyang nanginig ang kamay ni Sun na nakatago sa likod ng kaniyang gown. Tumingin siya kay Bernard na animong naghahanap ng kahit katiting na awa. Pero wala siyang nakita. Ang totoo niyan, patuloy ni Bernard. Naging malaking pabigat sa akin ang pagsasama namin ni Sun. Sana aminin man natin o sa hindi, naging toxic ka na. Palagi ka na lang nakabantay. Palagi ka nakikialam sa mga desisyon ko sa kumpanya na wala ka namang alam. Hindi na tayo magka-level, Sun. Habang ako umaakyat, tsaka lumalawak ang mundong ginagalawan ko. Ikaw naman, nananatili kang nakakulong. Napag-iwanan ka na ng panahon, Sun. Aminin mo. Isang mahinang bulungan ang narinig ng mga bisita. Yung mga business partners si Bernard ay nagkatinginan. Ang ilan ay para bang naguguluhan. Habang ang iba naman
ay pasimpleng tumatawa. Kaya naman, sa harap ninyong lahat, gusto kong i-anunsyo na opisyal ko nang hinihiwalayan si Sun. Deklara ni Bernard. Tapos na kami at hindi ko na kayang magtiis sa isang relasyong walang idinudulot kundi stress tsaka negativity. Karapatan ko ring lumigaya, hindi ba? Lumingon si Bernard kay Hershey tsaka inilahad ang kanyang kamay. Agad namang lumapit ang babae tsaka kumapit ng mahigpit sa braso ni Bernard na para bang ipinagmamalaki sa lahat na siya ang bagong asawa nito. Ito si Hershey. Pakilala ni Bernard na ang boses ay puno na ngayon ng paghanga. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Siya ang mas karapat-dapat na asawa ko dahil naiintindihan niya ang takbo ng utak ko. Siya ang kasama ko sa bawat pangarap ko simula noon hanggang ngayon. Hindi siya tulad mo, Sun, na walang ibang ginawa kundi ubusin ang oras ko sa mga walang kwentang bagay. Humarap si Bernard kay Sun na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumikibo. Tingnan mo ang sarili mo, Sun. Ano ang bag mo sa kumpanyang to? Wala. Na hindi mo nga alam kung paano magbasa ng financial statement. Kalamuti ka lang sa bahay. Pabigat sa budget. Tsaka, isang malaking distraction sa mga plano ko and short, wala kang kwenta sa buhay ko magmula noon hanggang ngayon. Isang grupo ng mga socialite sa gilid ang hindi na nakapagpigil. Tsaka mahinang nagtawanan. Poor Sun. Narinig yung bulong ng isa. Akala niya siguro secured na siya habang buhay. Ramdam naman ni Sun ang init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding galit na pilit niyang pinipigilan. Bawat salita ni Bernard ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na ako hindi dahil sa kanya. Matagal nang nakasubsob sa putikan si Bernard. Pero nananatiling tuwid na nakatayo. Bernard, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Mahinang tanong ni Sun, pero sapat na para marinig ng lahat. Tumawa pa ng malakas si Bernard. Siguradong sigurado, Sun. Actually, masaya na ako sa wakas na ilabas ko na to. Hindi mo na ako makukulong sa boring mong mundo. Hershey and I are going to take the company to new heights. Something you could never do. Hinawakan ni Hershey ang microphone mula kay Bernard. Sana naman, Sun. Tanggapin mo na lang ng maluwag. Masyadong mataas ang lipad ni Bernard para sa isang katulad mo. Maging masaya ka na lang para sa amin. Okay? Muling nagtawanan ng ilang mga bisita. You're just a burden, Sun. Ulit ni Bernard habang inilalapit ang mukha kay Sun. Isang pabigat na kailangang itapon para makahinga ang kumpanya ko. Look at them. Everyone is laughing because they know I'm right. Wala kang silbi. Ang mga salitang yon ay walang ambag. Tsaka pabigat ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Sun. Tumingin siya sa mga mata ni Bernard at nakita ang isang taong nalasing na sa kapangyarihan at tsaka pera. Pera hindi niya alam kung saan talaga nanggagaling. Tinawag mo akong pabigat? Tanong ni Sun bagong umisi ng nakakaloko sa kanya. Oo, dahil yon ang totoo. Sigaw ni Bernard bago humarap muli sa mga bisita para itaas ang kanyang baso ng alak. Nakatayo lang doon si Sun, pinagbumukhang kawawa sa harap ng lahat, habang ang asawa niya ay masayang nagsiselebrate kasama ang kanyang kabit. Habang nagpapatuloy ang tawanan tsaka kantsawan ng mga tao, napansin ni Sun ang ilang board members na mukhang hindi komportable, pero wala ni isa sa kanila ang nagtangkang ipagtanggol siya. Sige, Bernard, bulong ni Sun sa sarili. Sulitin mo na ang gabing ito dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatayo ka sa stage na to ng mayabang. Tumingin si Sun kay Hershey na ngayon ay nakasandal naman sa balikat ni Bernard. Para bang walang hanggan ang kapapalan ng mukha ng dalawang ito. Tumingin siya sa malayo, lagpas sa mga ilaw, at doon ay simulang maglaro sa isip niya ang mga nangyari 3 taon na ang nakakaraan.
Sariwa pa sa alaala ni Son ang gabing yon. Ang gabing halos gumuho ang mundo ni Bernard. Naalala niyang itsura ng asawa niya na nakaupo sa sahig ng kanilang sala. Magulong buhok, basag ang boses, tsaka punong-puno ng luha ang mga mata. Son, tapos na tayo. Wala na tayong pera. Iyak ni Bernard noon habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Yung kumpanya, mababankrupt na. Yung mga supplier hindi ko na mabayaran. Kahit yung mga empleyado. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang susunod na sahod nila, Son. Mawawala lahat ng pinaghirapan natin. Naalala ni Son kung paano niyang niyakap si Bernard ng gabing iyon. Hinaplos niya ang likod nito, tsaka nangako magiging maayos din ang lahat. Doon nagsimula ang sekreto ni Son. Hindi alam ni Bernard na si Son ay may secret trust fund mula sa namatay niyang lolo. Isang malaking halaga na nakalaan sana para sa kinabukasan niya. Pero dahil mahal niya si Bernard, hindi siya nag-atubiling gamitin ang perang yon. Ginamit ni Son ang perang yon para palihim na mag-inject ng pondo sa kumpanya. Nakipag-usap siya sa head of finance sa ilalim ng isang mahigpit na non-disclosure agreement. Nagpanggap siyang isang anonymous investor na naniniwala sa potensyal ng kumpanya. Sa loob ng 3 taon, bawat kusing na kulang sa payroll, bawat utang na kailangang bayaran sa mga bangko, tsaka bawat expansion ng project na kinakailangan ng kapital, si Son ang sumalo ng lahat ng iyon. Para siyang oxygen ng kumpanya, habang si Bernard naman ay nagpapakasasa sa atensyon tsaka papuri ng media. Sa tuwing nakakakuha si Bernard ng award, si Son ay nasa background lang, pumapalakpak, habang ang bank account niya ay unti-unting nauubos para lang mapanatili ang image na yon. Son, tingnan mo, nakarecover na tayo. Ang talino ko talaga, di ba? Hambog na sabi ni Bernard sa kanya isang beses habang winawagayway ang bagong kontrata. Sabi ko sa'yo, kailangan na ng tamang management. Swerte ko na nagkaroon ako ng bagong investors na naniniwala sa akin. Napangiti lamang si Son noon. Oo, Bernard, ang galing mo talaga. Hindi niya inakala na ang pagmamahal na yon ay gagamitin ni Bernard para saksakan siya sa likod. Ngayon, habang pinapanood niya ang asawa niyang nakatayo sa tabi ni Hershey, naramdaman ni Son ang matinding galit. Tinawag siyang pabigat, tsaka walang ambag ng lalaking nagbubuhay lang sa anino ng pera niya. Tingnan niyo yung mukha niya. Tumatawang sabi ni Hershey sa mikropono habang tinuturo si Son. Para siyang basang sisiw. Bernard, bakit pa kasi hinayaan mo siyang tumira sa mansion mo na ganyang katagal? Dapat matagal mo na siyang pinalayas para hindi na siya nakakadagdag pa sa gastos mo. Masyado lang ako mabait, Hershey. Sagot ni Bernard na may kasamang ngisi. Pero ngayong gabi, tapos na ang charity work ko para sa kanya. Son, pagkatapos ng party na to, ayoko na makita ang anino mo sa bahay na to. At huwag kang aasa makakakuha ka ng kahit isang kusing sa divorce. Dahil ayon sa records, yung kumpanyang to, lumago. Dahil sa sarili kong diskarte. Lumayon si Son sa direksyon ng fiancé head ni Bernard na si Mr. Bukol-Bukol na nakaupo naman sa mga front tables. Nakita ni Son ang pagkailang sa mukha nito. Alam na Mr. Bukol-Bukol ang totoo. Alam niya kung kaninong account nanggaling ang milyon-milyon na nagpapatakbo sa kumpanya, buwan-buwan. Pero tulad ng iba, nananatiling tahimik si Mr. Bukol-Bukol na animong natatakot mawala ng trabaho. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Son. Tumingin siya sa mga mata ni Bernard. Ang mga matang dati punong-puno ng pangako. Pero ngayon ay puno na ng galit at kayabangan. Sa bawat segundo ng panalait na tinatanggap niya, mas lalong nagiging desidido siya. Bernard, tawag ni Son habang ang boses niya hindi na masyadong nanginginig. Hindi mo alam lahat ng sinasabi mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Totoo naman na. Bakit? May masasabi ka ba? Kantsaw ni Bernard. Ano?
Mag-imbento ka ng kwento ngayon para kaawaan ka ng mga tao? Please, son, save yourself from the embarrassment. Wala kang kahit anong share sa kumpanya. Isa ka lang housewife na walang ginawa, kundi maghintay ng allowance. Allowance? Mahinang ulit na son. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Inabot na son ang kanyang maliit na clutch bag na nasa ibabaw ng pedestal sa stage. Kinuha niya ang kanyang cellphone at agad na binuksan ang isang app na naglalaman ng lahat ng kanyang financial transactions. Alam mo, Bernard, sa loob ng 3 taon, pinanood kita. Pinanood ko kung paano mo nakalimutan lahat ng pinagdaanan natin. Hinayaan ko lang. Kasi akala ko, sa dulo ng lahat ng tagumpay mo, nandoon pa rin ang lalaking minahal ko sa maliit na apartment natin. Sabi ni Son, habang mabilis na pumipindot sa screen ng kanyang phone. Drama. Napaka-dramatic mo talaga. Sigaw naman ni Bernard bago hinarap ang mga bisita tsaka itinaas ang kanyang mga kamay. See? This is exactly why I'm leaving her. Masyadong emosyonal. Laging dinadaan sa drama lahat. Nagtawa ng muli ang mga tao. Si Hershey naman ay kumuha pa ng litrato ni Son gamit ang sarili nitong phone. Malamang ay para i-post sa social media. Tsaka lalong hiyain ang babae. Look at her, guys. Nagsi-cellphone sa gitna ng kahihiyan niya. Baka naghahanap na ng sugar daddy online. Pang-aasar pa ni Hershey. Hindi naman pinansin ni Son ang mga banat nila. Nakatuon ang atensyon niya sa isang specific na contact sa kanyang phone. Isang pindot lang, magbabago na ang lahat. Isang pindot lang, malalaman na ni Bernard kung sino talaga ang pabigat sa kanilang dalawa. Tumingin si Son ng diretso sa mga mata ni Bernard. Yung asawa niya ay kasalukuyang tumatawa ng malakas habang nakaakbay kay Hershey. Mukhang abot langit ang kaligayahan nito dahil sa wakas ay nagawa na nitong ipahiya ang asawang matagal na nitong kinasusuklaman. Tumawa ka lang, Bernard. Bulong ni Son sa kanyang sarili. Tumawa lang kayo habang may oras pa. Hinawakan ni Son ang kanyang phone ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. Bernard, tingnan mo ako. Malakas na sabi ni Son. Lumingon si Bernard nang nakakaloko pa rin ang ngiti. Oh, ano na naman? Magmamakaawa ka na ba? Huwag dito, Son. Nakakahiya sa mga bisita. Hindi ako magmamakaawa sa'yo, sagot ni Son. Gusto ko lang na matandaan mo ang mukhang to. Dahil ito, ang huling beses na makikita mo ang babaeng sumalba sa'yo. Itinaas ni Son ang kanyang cellphone habang ang screen ay nakaharap sa kanya. Nakatitig pa rin si Son sa mga mata ni Bernard. Para kay Bernard, yung cellphone na hawak ni Son ay isang hamak na gadget lang na ginagamit nito para itayo ang kaniyang hiya. Ano? Son, magsiselfie ka ba para may souvenir ka sa huling gabi mo bilang Mrs. Burot? Pang-uuyam ni Bernard. Humilig siya kay Hershey, tsaka hinalikan to sa pisngi sa harap ng lahat. O baka naman magpo-post ka sa Facebook para humingi ng simpatsya. Go ahead. Kahit anong gawin mo, wala nang maniniwala sa'yo. Dito sa mundong to, pera tsaka power lang ang labanan. At sa ating dalawa, yan ang wala ka. Hindi naman sumagot si Son. Sa halip mabilis siyang binuksan ang kanyang email app. Nakadraft na doon ay isang message na matagal niya nang inihanda bilang proteksyon. Isang message na hindi niya sana gustong gamitin. Pero dahil sa ginawa ni Bernard, wala na siyang pagpipilian. Yung email ay naka-address kay Mr. Bukol-Bukol, tsaka sa lahat ng miyembro ng Board of Directors. Sa loob ng email, detalyadong nakasaad doon ang pag-pull out ni Son ng lahat ng kanyang assets na nakapangalan sa isang anonymous trust. Kasama rin dito ang pag-terminate sa credit guarantee na ibinigay niya sa bangko para sa mga loan ng kumpanya. Kung walang guarantee si Son, lahat ng loans ng kumpanya ay magiging due undemandable agad-agad. Tingnan natin kung sinong pabigat na sinasabi mo. Saad ni Son habang ang kanyang mga daliri ay nagtatype sa screen. Tingnan natin
kung sinong walang ambag ngayon. Anong pinagsasasabi mo? Naiiritang tanong ni Bernard. Sinubukan niyang abutin ang microphone pero mas inilapit ito ni San sa kanyang bibig. Ang sabi mo, gusto mong maging malaya, di ba? Gusto mong maging successful kasama yung inspirasyon mo. Tiningnan ni San si Hershey na ngayon ay nakataas ang kilay. Sige, magmula sa gabing to, ibinibigay ko na sa'yo ang kalayaang hinihingi mo. Lahat ng suporta ko, lahat ng tulong ko, tsaka lahat ng perang akala mo. Galing sa langit, pinuputol ko na. Tumawa ng malakas si Bernard. Pati na rin ang ilang mga bisita sa harapan. Perang galing sa langit? San, huwag ka nga magpatawa. Yung kumpanya ko, kumikita dahil sa mga kontratang nakuha ko. Yung mga investors ko ang nagbibigay ng pondo. Hindi ikaw. Isang housewife na katulad mo, saan ka naman kukuha ng milyon? Baka yung pambili mo nga ng gown na yan galing pa sa credit card ko. Galing sa credit card mo? Napangiti si San ng mapait. Bernard, baka nakakalimutan mo. Yung credit card na ginagamit mo, ako ang guarantor niyan. Yung black card na ipinagmamayabang mo kay Hershey, linked yan sa trust fund ko. Sinungaling ka, sigaw ni Bernard. Namumula na ang kanyang mukha sa galit. Huwag niyo siyang pakinggan. Baliw na yung babaeng yan. Security, ilabas niyo na to. Pero bago pa makalapit ang security, itinoon na ni San ang atensyon niya sa cellphone. Isang button na lang kailangan niyang pindutin, yung send button. Sa loob ng 3 taon, si San ang nagsisilbing lihim na funder ng kumpanya. Siya ang nagbabayad sa kuryente, sa upa ng opisina, at higit sa lahat, sa sahod ng mahigit 500 empleyado. Kapag may delay sa bayad mula sa gobyerno o sa malalaking kliyente, ang pera ni San ang ginagamit para hindi mag-alala ang mga manggagawa. Siya ang sumasalo sa lahat ng butas na ginagawa ni Bernard dahil sa maluhong lifestyle nito. Goodbye, Bernard. Bulong ni San. Pinindot ni San yung send. Sa loob ng ilang segundo, nananatiling tahimik ang paligid. Akala ni Bernard ay hanggang salita na lang ang asawa niya. Pero paglipas ang halos 10 segundo, sabay-sabay na tumunog ang cellphone sa loob ng hall. Hindi lang isa, hindi lang 2. Halos lahat ng mga taong nasa VIP tables. Yung mga board members, yung finance head, yung legal counsel, tsaka yung mga major stockholders. Lahat sila, sabay-sabay na nakatanggap ng notification. Ano to? Tanong ng isang board member habang binubuksan ang kanyang email. Hala, bakit may ganitong notice? Bulalas naman ng isa pa. Si Mr. Bukol-Bukol ay halos mabitawan ng kanyang tablet. Namumutla siyang tumayo tsaka tumingin kay San. Pagkatapos ay kay Bernard. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kitang-kita ng lahat ng malalapit sa kanya. Sir Bernard? Nauutal na tawag ni Mr. Bukol-Bukol. Ano ba yon, Bukol-Bukol? Kita mo nang nasa gitna ako ng speech, diba? Singhal ni Bernard. Ano ba yung mga cellphone ninyo? Patayin nyo nga yan. Sir, kailangan nyo tong makita. Sabi ni Mr. Bukol-Bukol habang pilit na lumapit sa stage. Yung mukha niya ay puno ng takot. Tumingin si San kay Bernard na may malamig na ngiti. Yung mga tao sa paligid ay nagsimula ng magbulungan. Yung kaninang tawanan ay napalitan ng kaba tsaka pagkalito. Dahil sa immediate withdrawal ng funds, yung system ng kumpanya ay nag-auto-freeze. Ang mga credit line sa bangko ay nagsasara. Ang lahat ng transaction na nakapending ay agad na na-reject. At yung pinakamatindi sa lahat, yung trust fund na nagsisilbing collateral ng kumpanya ay wala na sa control ni Bernard. Anong kaguluhan to? Tanong ni Hershey na medyo naiirita na rin dahil nawawala sa kanyang atensyon. Bernard, paalisin mo na nga yung San na yan. Sinisira niyang gabi natin. Wait lang, Hershey. Sabi ni Bernard na medyo naguguluhan na rin sa reaksyon ng mga tao sa paligid niya. Tumingin siya kay San. Anong ginawa mo? Ginamit ko lang ang karapatan ko, Bernard. Sagot ni San.
Ang sabi mo, di ba, wala akong ambag? So, tinanggal ko yung wala namang ambag. Ngayon, tingnan natin kung gaano kagaling yung kumpanya mo nang wala ako. Sir Bernard, may problema sa accounts. Sigaw ng isang accountant mula sa kabilang mesa. Doon lang nagsimulang kabahan si Bernard. Tumingin siya sa screen ng cellphone ni Son. Pero itinago na to ng babae sa loob ng kaniyang bag. Son? Anong kalokohan to? Bawiin mo ko ano man yung pinadala mo. Utos ni Bernard. Huli na, Bernard. Malamig na sabi ni Son. Pinindot ko na ang send. At alam mo naman yung rules ng trust fund ni Lolo. Once na nag-withdraw ako sa gitna ng crisis, irreversible na yon. Muling tumunog ang mga phone ng mga tao. Ngayon, hindi na lang email. Mga tawag na mula sa kani-kanilang mga financial advisors. Nakatayo si Son sa gitna ng lahat. Pinanood niya si Bernard na nagsisimula ng magpanik. Pinanood niya ang mga taong nanghiya sa kanya na ngayon ay nagkakagulo para iligtas ang sarili nilang mga investment. Biglang huminto ang background music. Yung DJ na nakatanggap din marahil ng signal o napansin ng matinding gulo sa harap ay agad na pinatay ang tunog. Nilapitan ni bukol-bukol si Bernard na halatang naiirita dahil naputol ang kanyang moment. Para kay Bernard, yung anunsyo ng hiwalayan nila ni Son tsaka ang pagpapakilala kay Hershey ang dapat na pinaka-highlight ng gabi. At ayaw niyang may umagaw sa atensyong yon. Ano na namang problema, bukol-bukol? Buliyaw ni Bernard na sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay ng mesa. Bakit pinatay yung music? Ipagpatuloy niyo ang party. Anniversary ko to tsaka celebration to ng bagong simula namin ni Hershey. Sir, hindi naman magkapagsalita ng diretso si Bukol-Bukol. Tumingin siya kay Son na nakatayo lamang sa stage. Kalmado, tsaka may tipid ng ngiti. Pagkatapos ay muling pinalik ang tingin sa tablet. Anong sir? Magsalita ka, bilis. Bakit ang dami niyong natanggap na email? Ines na hinablot ni Bernard ang tablet mula sa kamay ni Bukol-Bukol. Akala niyo ba matatakot niyo ako sa mga pananakot niyo tungkol sa budget? Maglalabas ako ng bagong pondo bukas, kaya ituloy ninyo ang program. Pero nang tinignan ni Bernard ang screen ng tablet, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Mula sa pagiging mapula dahil sa galit, naging maputla ito na parang papel. Yung email ay galing sa main settlement bank ng kumpanya. Nakasaad doon na lahat ng credit lines ay panansamantalang sinususpende dahil sa pagkawala ng primary guarantor tsaka ang pag-pull out ng mahigit 77% ng liquid assets na nasa ilalim ng isang anonymous trust account. Ano to? Bulong ni Bernard. Anonymous trust? Sino to? Bukol-bukol. Sino yung nag-pull out ng pera? 1 bilyon na nakalagay dito. Paano nangyaring nawala to sa isang pindot lang? Yan po ang account na nagpapatakbo sa atin sa loob ng 3 taon, sir. Sagot ni Bukol-Bukol sa mahinang boses. Pero dahil patay ang music, narinig ito ng mga kalapit na board members. Yung akala niyong anonymous investor, yung sinasabi ninyong swerte natin, galing po sa lahat ng account na yan. Lumingon si Bernard kay Son. Ang mga mata niya ay naningkit sa galit tsaka paggalito. Son, anong ginawa mo? Huwag mo sabihin na kikialam ka sa mga accounts ng kumpanya ko. Magnanakaw ka ba? Paano mo nalaman yung access sa trust fund na yan? Kumpanya mo? Mahinang tawa ni Son. Bernard, yung kumpanyang to, bulok na to kung hindi lang dahil sa tulong ko. Yung tanging dahilan kung bakit mukhang matatag, dahil sa perang pinapasok ko gabi-gabi para lang hindi ka mapahiya sa mga empleyado mo. Sinungaling ka, sigaw ni Bernard. Pero ramdam na ang panginginig sa kanyang boses. Wala kang pera. Yung pera mo, galing sa akin. Yung mga alahas mo, yung damit mo, pati yung pagkain mo, ako ang nagbayad niyan. Baligtad, Bernard, sagot ni Son. Yung black card na nasa wallet mo ngayon, nakalink yan sa main trust account ko. Yung sweldo ni Bukol-Bukol, yung sweldo ng 500 workers sa site, yung kuryente ng opisina mo. Lahat ng yan,
galing sa perang tinawag mong walang ambag. Biglang lumapit si Hershey tsaka humawak sa braso ni Bernard. Bernard, don't listen to her. Nag-iimbento lang yan para sirain ang gabi natin. Paano siya magkakaroon ng ganong kalaking pera? She's just a housewife. Pero hindi na nakinig si Bernard kay Hershey. Nakita niya ang pagkataranta ng kaniyang mga board members. Ang isa nga, sa mga pinakamalaking investor nila, si Mr. Taneo ay tumayo na rin tsaka lumapit sa stage. Bernard, totoo ba to? Tanong ni Mr. Taneo na bakas ang galit sa mukha. Nakatanggap ako ng notice mula sa bangko. Yung mga shares namin. Nanganganib dahil yung collateral ng kumpanya binawi na ng guarantor. Sinong guarantor na to? Tsaka bakit niya binabawi yung pondo sa gitna ng anniversary na to? Hindi ko alam, Mr. Taneo. Inaayos na namin. Sigaw naman ni Bernard. Pawis na siya sa ilalim ng mga spotlight. Humarap siyang muli kay Bukol-Bukol. Bukol-Bukol, gawin mo lahat. Ilipat mo yung pera mula sa payroll account patungo sa main operating account. Ngayon na. Napailing si Bukol-Bukol. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng desperasyon. Hindi na po pwede, sir. Naka-freeze na lahat. Nag-trigger yung automatic clause ng contract nung pinindot ni Ma'am Sun yung terminate support. Dahil ikaw yung nambastos sa kanya sa harap ng public, na-violate yung goodwill clause ng trust. Sir, wala na tayong access kahit sa pambayad sa venue na to. Nanlaki ang mata ni Bernard. Tumingin siya sa paligid. Yung mga waiter ay nagsimula ng magbulungan. Yung mga security guard ay tumigil sa kanilang mga pwesto. Yung hotel manager ay mabilis na naglalakad papalapit sa stage habang may hawak na bill na aabot sa milyon-milyon para sa gabing iyon. Sir, nag-zero yung main account natin. Sabi ni Bukol-Bukol na halos maiyak na. Naka-pull out na lahat ng funds. Wala na tayong pambayad kahit sa venue na to. Pati yung kuryente ng party na to baka maputol na. Nakatayo si Son sa gitna ng stage. Siya yung pinakakalmado sa lahat. Pinanood niya ang pagguho ng mundo ng lalaking nag-akala na kaya siyang tapakan dahil lang sa tingin nito ay siya ang may hawak ng pera. Bernard, tawag ni Son. Sabi mo, 'di ba? Gusto mong maging malaya kasamang bagong kabit mo. Eto na ang kalayaan na gusto mo. Malaya ka na sa pera ko. Malaya ka na sa suporta ko. At higit sa lahat, malaya ka na sa kumpanyang binuo ko para sa'yo. Anong binuo mo para sa akin? Ako nagtrabaho sa lahat. Ako ang pumirma ng kontrata. Sigaw ni Bernard, na pilit na tinatago ang takot sa pamamagitan ng galit. Pumirma ka ng mga kontrata gamit ang panulat na binili ko. Sa opisinang ako ang nagbabayad ng upa, tsaka sa harap ng mga taong pinapasahod ko. Sagot ni Son. Tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng kayabangan mo. Ngayong wala ka ng kahit isang 5 sa bangko. Tumingin si Hershey kay Bernard. Pagkatapos ay sa screen ng tablet na nahulog sa sahig. Ang matamis na ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting naglalaho. Ang mga mata niya na kanina'y punong-puno ng pagmamalaki ay nagsimula ng magduda. Bernard, totoo ba to? Tanong ni Hershey. Sabi mo 'di ba ikaw ang may-ari ng lahat? Sabi mo bilyonaryo ka. Bakit sinasabi ng accountant mo na zero ng account mo? Hindi naman nakasagot si Bernard. Ang tanging naririnig na lang sa loob ng hall ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso tsaka ang mahihinang click ng mga kamera mula sa media na hindi pinalalampas ang bawat segundo ng kahihiyang to. Hindi to pwede, sigaw ni Bernard. Halos lumawa ang mga mata niya sa galit tsaka takot. Bukol-Bukol, baka nagkakamali ka lang. Paano magze-zero yung account? Kakapasok lang ng bayad mula sa isa kong project nung 1 linggo. Sir, yun nga pong problema. Sagot ni Bukol-Bukol habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo, gamit ang nanginginig na kamay. Ang bayad na yun ho, direktang pumasok sa settlement account para sa mga utang natin sa materyales. Yung tanging perang natitira sa operating account
ay yung galing sa Anonymous Trust Fund na pinamahalaan ni Ma'am San. Ngayong binawi niya yung authorization, lahat ng automatic payments natin nag-bounce na. Pati yung reservation fee tsaka full payment para sa gabing to sa hotel, nag-fail na po. Sa gitna ng kaguluhang to, dahan-dahang lumakad si San patungo sa gitna ng stage. Bernard, gusto mo bang makita ko anong totoo? Tanong ni San. Hindi na naghintay pa si San ng sagot. Kinuha niyang remote ng projector mula sa gilid ng podium. Sa isang pindot niya, ang malaking screen sa likod ng stage na dapat sana'y magpapakita ng mga larawan ng kanilang 10-year journey ni Bernard ay nagbago. Hindi na mga litrato ng kasal ang lumabas. Sa halip ay lumitaw ang mga financial documents, bank statements, tsaka mga deed of donation na may perma ni San tsaka ng kaniyang mga abogado. Tingnan niyo ang screen. Utos ni San sa lahat ng mga bisita. Doon ay malinaw na nakita ng lahat ang daloy ng pera. Simula nung taong muntik nang bumagsak ang kumpanya, bawat buwan ay may pumapasok na halagang hindi bababa sa 50 milyon mula sa trust fund niya. Ipinakita rin sa screen ang mga certificate ng pagmamay-ari ng mga heavy equipment na ginagamit sa kumpanya ni Bernard. Lahat ng ito ay nakapangalan kay San. Yung lupang kinatatayuan ng kanilang main office, nakapangalan din kay San. Sa loob ng maraming taon, ako ang anonymous investor na palaging nagliligtas sa'yo. Panimula ni San habang nakaturo sa mga dokumento. Nung umiyak ka sa akin, dahil wala kang pambayad sa mga supplier, ako ang gumawa ng paraan. Nung kailangan mo ng collateral para sa malaking bank loans, yung mga ari-arian ko yung isinangla ko. Habang ikaw, abala sa pagpapakitang tao tsaka paggastos para sa mga luho mo tsaka ng babaeng yan. Ako ang tahimik na nagtatrabaho sa likuran para lang hindi ka magmukhang talunan. Yung ilang mga business partners ay napailing na lang sa sobrang hiya para kay Bernard. Ang media naman ay hindi tumigil sa pagkuha ng mga litrato ng mga dokumento sa screen. San, bakit hindi mo sinabi? Nauutal na tanong ni Bernard. Nawala na yung yabang sa boses niya. Napalitan na ito ng matinding pagkabigla. Dahil mahal kita noon, Bernard. Sagot ni San na may halong pait. Gusto kong maramdaman mo na kaya mo. Gusto kong maging proud ka sa sarili mo. Kaya hinayaan kong isipin mo na ikaw yung gumagawa ng lahat ng to. Pero mali pala ako. Yung pagiging mabait ko ang naging daan para lumaki ang ulo mo tsaka isipin na kaya mo kong tapakan tsaka ipahaya sa harap ng maraming tao. Tumayo si Mr. Taneo. Kung gayon, si San pala ang tunay na pundasyon ng kumpanyang to. Bernard, naging kampante kami sa'yo dahil akala namin may matibay kang backer. Ngayong alam naming si San pala yun at tinalikuran mo siya. Wala na kaming dahilan para manatili pa. Isa-isang tumayo ang mga investors tsaka mga board members. Aalis na kami, sabi ni Mr. Taneo. Ayaw naming madamay sa iskandalo ng bankruptcy na siguradong darating din bukas ng umaga. San, humihingi kami ng paumanhin sa pagtawa namin kanina. Hindi namin alam ang tunay na kwento. Nagsimulang mag-alisa ng mga tao. Ang hall na kanina lang ay puno ng buhay ay unti-unting nabawasan ng tao. Yung mga waiter ay huminto na sa pagsisilbi dahil alam nilang walang pambayad yung taong nag-utos sa kanila. Ang music ay nananatiling patay. Tsaka ang tanging naririnig ay yung tunog ng mga sapatos na naglalakad palabas ng pinto. Wait, huwag kayong umalis. Maayos pa natin to. Sigaw ni Bernard na sinubukang habulin si Mr. Taneo pero hindi man lang siya nilingon nito. Naiwan sa stage sina San, Bernard, tsaka si Hershey. Ang mukha ni Bernard ay bakas ang matinding desperasyon. Alam niya na sa paglabas ng mga taong yon, dala-dala nila ang balita na ang kumpanya ay wala na. Bukas na bukas, babagsak ang stocks nila tsaka dudumugan siya ng mga creditors. San, honey, lumapit si Bernard kay San. Ang kaniyang mga mata ay nagmamakaawa na ngayon.
Mali lang yung pagkakaunawa natin. Nabigla lang ako. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Yung sinabi ko kanina, script lang yon para sa publicity. Please, ibalik mo yung pondo. Huwag mong gawin to sa kumpanya natin. Pero bago pa man madampi ang kamay ni Bernard sa balat ni Sun, isang bulto ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Si Hershey iyon. Pero hindi siya humarang para ipagtanggol si Bernard. Humarang siya ng may galit na mukha habang nakaturo ang daliri kay Bernard. Anong mahal kita? Sigaw naman ni Hershey. Ang kanyang boses na kanina'y malambing ay naging matinis, tsaka puno ng galit. Bernard, anong ibig sabihin nito? Ang sabi mo sa akin, ikaw ang pinakamayamang lalaki sa bansa. Ang sabi mo sa akin, pag-aari mo lahat ng to. Pinaniwala mo ako mayaman ka. Tapos ngayon maririnig ko, bankrupt ka na, tsaka asawa mo lang ang nagpapasweldo sa'yo? Hershey, sandali lang, magpapaliwanag ako. Subok ni Bernard. Anong paliwanag? Putol ni Hershey. Hindi ako pumasok sa relasyong to para maging asawa ng isang pulubing kagaya mo. Akala ko ba bibigyan mo ako ng magandang buhay? Lahat ba yun kasinungalingan lang para sa'yo? Tumingin si Hershey kay Sun nang may pandidire. Pagkatapos ay muling binalikan si Bernard. Ang kapal ng mukha mong itago sa akin na wala ka palang kwenta. Ginagamit mo lang palang pera ng asawa mo para magpasikat sa akin. You disgusting fraud. Nagulat si Bernard sa biglang pagbabago ng ugali ni Hershey. Ang babaeng akala niya ay inspirasyon, tsaka tapat sa kanya ay nagsisimula na ring ilabas ang tunay nitong kulay. Sinungaling ka. Baby. No. Anong ibig sabihin nito, Bernard? Bulyaw ni Hershey habang dinuduro ang lalaki. Bankrupt? Zero account? Naka-pull out lahat ng funds? Nagbibiro ka ba? Hershey, sandali lang. Baby, let me explain. Nauutal na sagot ni Bernard. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Hershey, pero marahas itong tinanggal ng babae. Don't baby me. Napakalaki mong manluloko. Sigaw ni Hershey na ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall. Ang sabi mo marami kang pera. Tapos ngayon maririnig ko na lahat pala yan ay galing sa trust fund ng asawa mo, na siya pala ang nagpapalaman sa'yo. Tumingin si Hershey kay Sun na nasa stage pa rin. Pagkatapos ay muling ibinalik ang nanilisik ng mga mata kay Bernard. 6 na buwan kong tiniis yung pagmumukha mo sa pag-aakala kong mayaman ka pala. Eh yun naman pala, palapunin ka lang din. Hershey, may mga assets pa ako, may mga properties pa. Pagmamalaki ni Bernard na pilit na isinasalba ang kanyang natitirang dignidad. Properties? Nakita mo ba yung nasa screen? Itinuro ni Hershey ang projector. Lahat yan, nakapangalan kay Sun. Kahit nga yung sapatos na suot mo ngayon baka asawa mo pang bumili niyan. Wala kang kahit na anong pag-aari. Bernard, isa ka lang malaking fake. Isang fraud. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, nananatiling tahimik si Sun. Pinanood niya ang pagbabago ni Hershey. Alam ni Sun na ang ganitong klase ng mga babae ay hindi tumatagal kapag nawala ng kinang ng pera. Nginitian niya ng bahagya si Bernard. Isang ngiting punong-puno ng pangungutya. Si Bernard, mahinang sabi ni Sun. Iyan ang babaeng pinalit mo sa akin. Iyan ang sinasabi mong mas karapat dapat na maging asawa mo dahil mas naiintindihan ka niya? Mukhang yung wallet mo lang naiintindihan niya. Shut up, Sun! Hiyaw naman ni Bernard pero wala nang talab ang kanyang galit. Humarap si Hershey sa mga natitirang bisita tsaka sa media na mabilis na nag-record ng bawat eksena. Inayos niya ang kanyang buhok tsaka ang kanyang dress nang may halong pandidire. Para malaman ninyo, wala akong kinalaman sa mga utang ng lalaking to. Anunsyo ni Hershey sa harap ng lahat. Inaamin ko, pera lang ang habol ko sa kanya. Sino ba naman ang papatol sa isang lalaking bankrupt tsaka pulubin na katulad nito kung hindi dahil sa pera? Akala ko mayaman siya, pero isa lang pala siyang tuta na nakadepende sa asawa niya. Lumingon siya kay Bernard na may kasamang irap. Wag na wag mo akong tatawagan, Bernard. Ayoko sa mga losers. At lalong ayoko sa mga pulubing nagpapanggap na mayaman.
isaksak mo sa baga mo yung bankruptcy mo. Sa huling pagkakataon, tinignan ni Hershey si Bernard nung puno ng pandidiri. Bago ito, mabilis na naglakad palabas ng hall. Bitbit ang kanyang bag, na malamang ay binili rin gamit ang perang mula sa pondo ni San. Naiwan si Bernard sa gitna ng stage na mag-isa. Ang mga ilaw ng hall ay unti-unting pinapatay ng hotel management dahil hindi pa nababayaran ng kuryente para sa extension ng party. San, tawag ni Bernard ng boses niya ay basag na. San, please, wag mo tong gawin. Mag-usap tayo ng maayos. Alam mong kailangan ako ng kumpanya. Paano yung mga empleyado natin? Paano yung reputasyon natin? Reputasyon mo, Bernard. Hindi natin. Pagtatama ni San. Matagal ko nang inayos ang sarili kong pangalan. At yung mga empleyado? Huwag ka mag-aalala. May plano na ako para sa kanila. Pero ikaw ang kailangang humarap sa lahat ng to. Habang nag-uusap sila, pumasok ang hotel manager kasama ang 3 matatangkad na security guards. May hawak silang isang mahabang listahan ng bayarin. Mr. Burot, tawag na hotel manager sa malamig na tono. Decline na ho lahat ng transaction ninyo para sa gabing to. Yung total bill niyo po, kasama yung catering, drinks, tsaka venue rental, ay umabot sa 5 milyong piso. At dahil nag-declare na ng bankruptcy notice ang main office ninyo sa balita, kailangan niyo pong bayaran ito ngayon din. Ano? 5 milyon? Nanlaki ang mga mata ni Bernard. Wala akong cash na ganyang kalaki dito. Sir, kailangan po naming maningil. Singit naman ang head of catering. Pati yung mga suppliers ng bulaklak tsaka decoration nasa labas na. Kanina pa sila tumatawag dahil nalaman na lang wala na kayong pondo sa bangko. Sisingilin namin kayo hanggang sa huling sentimo, Mr. Burot. Nagsimulang magsidatingan ng iba pang mga tao gaya ng florists, coordinator, tsaka mga supplier ng alak. Lahat sila ay may dalang invoice tsaka resibo. Pinalibutan nila si Bernard sa gitna ng madilim na stage. San, tulungan mo ako! Sigaw ni Bernard habang sinusubukang lumapit kay San, pero agad siyang hinarang ng mga security ng hotel. Pasensya na, Bernard. Sagot ni San habang isinasakpit ang kanyang bag. Ayoko na maging pabigat sa mga bayarin mo. Total, bilyonaryo ka naman sa paningin mo. Siguradong kaya mong solusyonan yan. Naglakad si San patungo sa exit. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga sigaw ng mga supplier na nag-aagawan sa atensyon ni Bernard. Ang bawat isa sa kanila ay naniningil ng utang na hindi na mababayaran ng lalaki. Nasaan ang pera namin? Sabi mo mayaman ka. Ibigay mo ang bayad sa alak. Nilingon ni San sa huling pagkakataon pa si Bernard. Nakita niya tong nakaluhod sa sahig habang pilit na tinatanggihan ang mga naniningil. Paglabas ni San sa hotel, sinalubong siya ng sariwang hangin sa gabi. Ang kanyang driver ay naghihintay na sa tapat ng isang bagong kotse. Isang sasakyang hindi alam ni Bernard na pagmamay-ari niya. Ma'am San, handa na po lahat para bukas, sabi ng driver. Salamat, Anton, sagot naman ni San. Magpahinga na tayo, marami pa tayong gagawin bukas. Habang papalayo ang sasakyan sa hotel, nakita naman ni San sa side mirror ang mga flash ng camera ng media na naghihintay pa rin sa labas. Nag-aabang sa paglabas ni Bernard na nakaposas o di kaya ay punong-puno ng kahihiyan. Kinabukasan hindi pa man nagtatanghalian ay kalat na ang pangalan ni Bernard sa lahat ng news article. Sa loob ng mansyon na dati punong-puno ng tawanan, balot na iyon ng sobrang nakakabinging katahimikan. Nakaupo si Bernard sa gitna ng sala. Suot pa rin ang tuxedo na suot niya kagabi. Pero ngayon ay lukot-lukot na ito, tsaka puno na ng mantsa ng alak tsaka pawis. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa ilalim. Bakas ng kakulangan sa tulog tsaka yung paulit-ulit na pag-iyak. Hindi to pwede. Hindi to pwedeng mangyari sa akin. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa screen ng kanyang TV. Sa balita, makikita ang labas ng kanyang main office. Isang malaking grupo ng mga empleyado ang nagtipon-tipon sa tapat ng saradong gate. Hindi sila nandoon para magtrabaho. Nandun sila para magprotesta. Sir, may balita na po ba tungkol sa sahod natin?
Tanong ng isang reporter sa isang foreman na 10 taon na sa kumpanya. Wala po. Kagabi pa kami nakakatanggap ng balita na wala ng pondo ang kumpanya. Sabi ng finance. Naka-freeze na raw lahat ng accounts. Paano naman kami, 'di ba? Paano yung pamilya ko? Sagot ng foreman habang pinupunasan ng luha. Hindi nagtagal, lumabas ang balita na naghain na ng mass resignation ng halos lahat ng mga managers tsaka engineers ng kumpanya. Alam nila ang takbo ng negosyo. Alam nila na kapag ang pondo ni Sunny nawala, wala nang matitira para sa kanila. Mga traitor! Gigil na sabi ni Bernard. Matapos ko silang bigyan ng trabaho, tatalikuran nila ako. Sinubukan niyang tawagan si Mr. Bukol-Bukol, pero ang tanging naririnig niya ay ang operator na nagsasabing hindi na effective ang number na ito. Sinubukan niya ring tawagan ng kanyang mga abogado, pero ang sagot sa kanya ay kailangan muna niyang bayaran ng mga natitirang fees bago sila gumalaw. Biglang namatay ang TV. Napatingin si Bernard sa paligid. Ang aircon ay tumigil din sa pag-ugong. Ang mga ilaw ay unti-unting namatay. Sinusubukan niyang pindutin ang switch ng ilaw sa dingding, pero walang nangyari. Ano na namang problema? Sigaw niya sa kawalan. Lumabas siya ng mansyon tsaka nakita ang mga tauhan ng kumpanya ng kuryente tsaka tubig sa labas ng kanyang gate. May hawak silang mga tools para putulin ang koneksyon. Hoy! Anong ginagawa niyo? Bulyaw ni Bernard mula sa terrace. Sir, may utang na po yung account na to ng 3 buwan. Yung instruction po sa amin kapag hindi nabayaran yung overdue balance ngayong umaga, kailangang putulin na. Sagot ng lalaking naka-uniforme. 3 buwan? Imposible. Palagi na magbayad ng kuryente dito. Sir, yung huling mga payment po laging galing sa third-party trust account. Pero ngayong umaga, may stop payment order na po kami natanggap mula sa bangko ng guarantor. Pasensya na po, trabaho lang. Napaupo si Bernard sa sahig ng terrace. Doon lang niya tuluyang napagtanto na pati ang buhay na tinitirhan niya ay nakadepende rin pala sa pera ni Sun. Lahat ng bills, mula sa kuryente, tubig, internet, hanggang sa sahod ng mga katulong tsaka security guard, si Sun ang nag-aayos. At ngayong wala na si Sun, wala na rin lahat ng yon. Sun, bakit mo ginawa sa akin to? Hikbe ni Bernard. Pumasok siya ulit sa loob ng bahay na ngayon ay madilim tsaka mainit na. Ang mga katulong niya ay isa-isa nang nag-e-empake ng kanilang mga gamit. Saan kayo pupunta? Tanong ni Bernard sa kanyang mayordoma. Sir, aalis na po kami. Sabi po ni Ma'am Sun kagabi binayaran niya na yung separation pay namin hanggang sa buwan na to. Binigyan din niya kami ng bagong trabaho sa kumpanyang itatayo niya. Pasensya na po. Kailangan din namin mabuhay, sir. Sagot ng mayordoma nang hindi man lang siya tinitingnan ng diretsyo. Pati ba naman kayo? Pinakain ko kayo. Si Ma'am Sun po ang nagpakain sa amin, sir. Kayo po laging wala, tsaka kung umusta kayo parang hindi kami tao. Sagot naman ng isa pang katulong bago sila tuluyang lumabas ang pinto. Naiwang mag-isa si Bernard sa sala. Sinubukan niyang hanapin ang susi ng kanyang sports car. Pero nang puntahan niya ang garahe, wala na ang kanyang mga sasakyan. Nasaan ang mga kotse ko? Sigaw niya sa bakanteng garahe. Isang sulat ang nakita niya sa pwesto ng kanyang paboritong sasakyan. Galing ito sa bangko. Isang reposition notice. Dahil ang mga sasakyan ay nakapangalan sa kumpanya, tsaka ang kumpanya ay default na sa mga loans. Kinuha na ng bangko ang mga to bilang bahagi ng liquidation. Hapon na nang marinig ni Bernard ang isang malakas na katok sa main gate. Sa isip niya, baka si Hershey yon, na naisipang bumalik para humingi ng tawad. O baka si Sun, na naaawa sa kanya tsaka handang ibalik lahat. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gate. Hindi alintana ang pawis tsaka ang itsura niyang mukhang dugyot na. Pagbukas niya ng maliit na pinto sa gate, hindi yung mukha ni Sun o Hershey ang sumalubong sa kanya. Isang lalaking nakabarong tsaka may dalang mga dokumento ang nakatayo doon. Kasama ang 2 pulis tsaka isang sheriff. Bernard Burot,
Tanong ng sheriff. Oo, ako nga. Ano to? Kabadong tanong ni Bernard. Ako ang sheriff ng trial court. Narito kami para isilbi ang foreclosure notice para sa property na to. Ang mansyong to, collateral sa isang loan na hindi na nabayaran sa loob ng 6 na buwan. At dahil sa withdrawal ng credit support ng main guarantor ninyo, yung bangko nag-decide na kunin ang property na to ngayong araw. Ano? Ngayon na agad? Hindi pwede. Saan ako pupunta? Meron kayong 24 na oras para lisanin ang bahay na to, Mr. Burot. Bukas ang 10:00 ng umaga, isisil na namin lahat ng pinto. Ano mang gamit na maiiwan dito, mapupunta na sa auction ng bangko. Inabot ng sheriff ang mga dokumento kay Bernard. Binasa niya yung bawat salita. Umaasang may butas. Pero malinaw lahat. Please, bigyan niyo pa ako ng oras. Pagmamakaawa ni Bernard. Wala akong matutuluyan. Wala akong pera. Nagtatrabaho lang po kami, sir. Mas mabuting simulan niyo na po yung pag-iempake. Malamig na sagot ng sheriff bago sila tumalikod tsaka sumakay sa kanilang sasakyan. Naiwang tulala si Bernard sa tapat ng kanyang gate. Ang mga kapitbahay niya ay sumisilip sa kanilang mga bintana. Pinapanood ang pagbagsak niya. Son, bulong niya habang yakap ang mga dokumento ng foreclosure. Patawarin mo ako. Kinabukasan, lumabas si Bernard sa gate ng mansyon na dala ang isang maleta. Habang naglalakad siya sa kalsada ng subdivision, naramdaman niya ang mga mata ng mga dating kapitbahay na nakamasid sa kanya. Lumipas ang ilang araw na malagi si Bernard sa isang mumurahing motel sa gilid ng highway. Gamit yung huling ilang libong piso na nakuha niya sa pagbebenta ng kaniyang huling gadget sa isang sanlaan. Habang nakatingin sa kisame ng maduming kwarto na amoy sigarilyo, iisang pangalan lang nasa isip niya. Si Son. Kailangan ko siyang mahanap. Bulong ni Bernard sa sarili. Si Son lang makakaayos nito. Mahal niya ako. Alam kong mahal niya ako. Nagalit lang siya, pero hindi niya kayang tiisin ang hirap ko. Nag-ayos si Bernard. Sinubukan niya mumukhang presentable, kahit nakupas na ang kanyang polo, tsaka medyo mahaba na ang kanyang balbas. Nagtanong-tanong siya sa mga dating koneksyon niya, tsaka doon niya nalaman na si Son ay hindi nagtatago. Nagtayo si Son ng sariling opisina sa isang maayos na building, sa mismong lugar na pinapangarap ni Bernard na lipatan noon. Nang makarating si Bernard sa harap ng building, huminga siya ng malalim. Yung mga security guard sa lobby ay tinitigan siya ng may pagdududa. Sino pong hinahanap nila, sir? Tanong ng gwardya. Si Miss Son Burot. Ako yung asawa niya. I mean ako si Bernard Burot. Sagot niya na pilit na binabalik ang itsura niya. Nagkatinginan ng mga gwardya. May appointment po ba kayo? Mahigpit po yung instruction na hindi pwedeng magpapasok ng walang pasabi. Sabihin mo lang si Bernard to. Alam niya na kung bakit ako nandito. Pagpupumilit niya. Pagkatapos ng mahabang pakikipagtalo, para bang nakatanggap ng go signal ang receptionist mula sa itaas. Sige po, Mr. Burot. Pwede na kayong umakyat sa 25th floor. Pero pinapaalahanan ko lang po kayo. Huwag po kayong gagawa ng kahit na anong gulo. Sumakay si Bernard sa elevator. Habang tumataas ang floor number, lalo namang bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagbukas ng pinto ng elevator sa 25th floor, sinalubong siya ng isang magandang opisina. Nakita niya ang mga dating empleyado niya, ang mga engineer, architect, tsaka pati ang kanyang dating secretary na si Shoshio. Lahat sila ay maayos ang suot, mukhang masaya, tsaka bala sa trabaho. Nang makita nila si Bernard, tumigil ang ilan sa pag-uusap. Pero hindi sila lumapit. Ang tingin nila ay puno ng awa at saka bahagyang pangungutya. Dito po, Mr. Burot. Tawag ni Shoshio. Nasa loob si Ma'am Son. Pagpasok ni Bernard sa opisina ni Son, para bang tumigil ang mundo niya. Nakita niya noon na nakaupo si Son sa isang upuan. Mas lalo itong gumanda. Son? Mahinang sambit ni Bernard. Hindi agad tumingin si Son. May pinipirmahan pa tong mga dokumento. Nang matapos ay dahan-dahan tong nag-angat ng tingin.
Walang galit sa mga mata ni San. Anong ginagawa mo rito, Bernard? Tanong ni San. Biglang naramdaman ni Bernard ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Lahat ng kayabangan niya noong anniversary, lahat ng panlalait niya, biglang nagbalik sa kanyang isip. San, please. Biglang bumagsak si Bernard sa kanyang mga tuhod. Humagulgol siya sa harap ng mesa ni San. Patawarin mo ako, San. Nabulag ako. Nawala ako sa sarili ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Tumayo ka dyan, Bernard. Nakakahiya sa mga empleyado. Sabi ni San nang walang kaemo-emosyon. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Iyak ni Bernard habang sinusubukang hawakan ang dulo ng sapatos ni San. Nagkamali ako. Si Hershey, ginamit lang niya ako. Wala siyang kwenta. Ikaw lang ang tunay na nagmamahal sa akin, San. Ngayon ko lang na-realize lahat. Lahat ng sakripisyo mo. Lahat ng tulong mo, patawarin mo ako. Sumandal si San sa kanyang upuan tsaka pinanood ang lalaking dati ay tinitingala niya. Nabulag ka ba talaga, Bernard? O nabulag ka lang nung nawala ang pera? Tanong ni San. Nung nandun ka sa stage, kasama yung business consultant mo, hiyang-hiya ako. Hindi dahil sa pinahiya mo ako, kundi dahil sa hiyang-hiya ako para sa'yo. Kasi pinakita mo sa buong mundo kung gaano kakaliit na tao. San babawi ako? Ibalik mo lang yung pondo, itatayo natin ulit ang kumpanya. Magtatrabaho ako ng maigi. Susundin ko lahat ng gusto mo. Pangako ni Bernard na maging ang sipon tsaka luha niya ay magkahalo na sa kanyang mukha. Huwag mo kong iwan sa ganitong kaligayan. Wala na ako matutuluyan. Gutom na ako, San. Tumayo si San tsaka lumakad patungo sa malaking bintana. Tumingin siya sa mga sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Alam mo, Bernard, nung gabing pinalayas mo ako sa isip mo, doon ko na-realize na ang 10 taon na binigay ko sa'yo, sapat na. Binuhay kita, binuo kita, tsaka sinalo kita sa bawat pagkakataon. Pero ang ginanti mo yung tapakan ng pagkatao ko sa harap ng media. Nadala lang ako sa tuksosan. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sigaw ni Bernard. Lumalapit pa rin habang nakaluhod. Humarap si San sa kanya. May tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi abot sa mga mata. Lumapit siya kay Bernard, tsaka bahagyang yumuko para pantayan ang mukha nito. Gusto mo ba talagang malaman kung bakit hindi na kita pwedeng balikan? Bulong ni San. Tumangutango si Bernard, umaasang may pag-asa pa. Bakit, San? Sabihin mo, gagawin ko lahat. Dahil yung Bernard na kilala ko, yung Bernard na mahal ko sa maliit na apartment natin, matagal niyang pinatay ang sarili niya. Nang umangat siya, gamit ang pera ko. Ang kaharap ko ngayon, isang taong humihingi lang ng tulong dahil bankrupt na siya. Hindi, San, ako pa rin to. Hindi na, Bernard. Sabi ni San habang dahan-dahang tumatayo ng tuwid. At eto pang isang bagay na mas lalong magpapaiyak sa'yo. Napatigil si Bernard sa paghahagulgol. Tumingin siya kay San ng may halong takot tsaka kaba. Alam niyang may sasabihin si San na tatapos sa lahat ng natitirang hibla ng pag-asa niya. Ano yan, San? Ngumiti si San ng matamis. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Bernard na ang kanyang pagluhod tsaka pagmamakaawa ay wala ng silbi. Nakatitig pa rin si San sa nakaluhod na si Bernard. San, please, pakinggan mo muna ako. Hikbe ni Bernard. Pagsisimula tayo ulit. Iwanan natin lahat ng masamang nangyari. Magbabago ako, pangako. Ngumiti si San. Bernard, gusto mo bang malaman kung bakit hindi na kita kailangan sa buhay ko? Hindi lang dahil sa pandalait mo sa akin noong anniversary. Hindi lang dahil sa pambabastos mo sa akin sa harap ng maraming tao. Huminto si San tsaka uminom ng tubig mula sa kanyang baso. Habang sinusuportahan kita. Habang palihim kong tinatapalan yung mga butas na ginagawa mo sa kumpanya mo. Hindi lang ako nakaupo sa bahay tsaka naghihintay ng allowance. Nagaling naman talaga sa sarili kong pera. Habang akala mo, abala ako sa pagpili ng bulaklak tsaka kortina. Palihim din ako nagtatayo ng sarili kong negosyo. Actually, 3 taon ko na tong pinaghahandaan, Bernard.
Nanlaki ang mga mata ni Bernard. Ano? 3 taon? Pero, paano? Simple lang. Ginamit ko yung utak ko. Yung utak na sabi mo wala namang alam sa business. Sagot ni San habang naglalakad pabalik sa kanyang mesa. Kinuha ko lahat ng magagaling na empleyado mo. Yung mga engineers na hindi mo pinapansin. Yung mga architects na minamaliit mo. Tsaka yung mga accountant na trinato mong parang alipin noon. Noong panahong hindi mo sila pinapasahod dahil mas inuuna mo yung luho ng Hershey, akong kumakausap sa kanila. Ako nagbibigay sa kanila ng financial assistance sa ilalim ng pangalan ng ginawa ko. Kaya nung gumuho yung kumpanya mo, hindi sila natakot. Kasi alam nilang may mas magandang tahanan na naghihintay sa kanila dito. Lumayon si San sa pintuang gawa sa salamin ng kanyang opisina. Sa labas makikita ang mga dating tao ni Bernard na ngayon ay masiglang nagtatrabaho. Tapat sila sa akin, Bernard. Kasi nandun ako nung kailangan nila ng tulong. Samantalang ikaw, nasan ka ba nung kailangan nila ng leader? Andun ka sa mga party, sa mga yacht club. Nagpapakitang tao gamit yung credit card ko. Traidor ka. Bulong ni Bernard. Plinano mo to. Plinano mong pabagsakin ako para makuha mo lahat. Hindi kita pinabagsak, Bernard. Hinayaan ko lang na mahulog ka sa sarili mong hukay. Pagtatama ni San. Yang kumpanya mo? Parang bahay na gawa sa baraha. Tinanggal ko lang ang isang baraha na humahawak sa lahat at yon ay ang pera ko. Yung tawag doon, consequences, hindi betrayal. Biglang bumukas ang pinto ng opisina tsaka pumasok si Shoshio. Mukhang hindi maganda ang balita nito. Ma'am San, pasensya na po sa istorbo pero may tumatawag po sa kabilang linya. Yung abogado po ni Mr. Burot. Tumingin si San kay Bernard na para bang nagtataka. Abogado? May pambayad ka pa ba sa abogado? Biglang tumayo si Bernard mula sa pagkakaluhod. Pinahira niya ang kanyang mukha tsaka pilit na ibinalik ang kanyang pagiging mayabang. Akala mo ba matatapos mo ako ng ganito lang, San? Sinabihan ko na yung abogado ko. Sasampahan kita ng kaso. Estafa. Carnapping. Tsaka abandonment. Kinuha mo lahat ng pondo ng kumpanya na walang pasabi. Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan. Napatawa ng malakas si San. Abandonment? Bernard, ikaw ang nag-anunsyo sa harap ng media na hihiwalayan mo ako. Carnapping? Yung mga sasakyan na nakapangalan sa kumpanya na default na sa loan? At estafa? Paano magiging estafa ang pagkuha ko ng sarili kong pera mula sa sarili kong fund? Tingnan natin sa korte. Sigaw ni Bernard bago mabilis na lumabas ng opisina. Naiwang nakatayo si San habang pinapanood ang pag-alis ni Bernard. Hindi siya natatakot. Alam niyang malinis ang bawat dokumento ang hawak niya. Shoshio, pakiconnect ang tawag sa abogado niya. Utos ni San. Nang marinig ni San ang boses ng abogado ni Bernard, sa kabilang linya, hindi ito yung tono ng pananakot na inaasahan niya. Ang boses nito ay puno ng pag-aalangan at para bang napipilitan lang. Miss Burot, good afternoon. My client, Mr. Bernard Burot, has instructed me to file multiple criminal and civil charges against you, specifically for the illegal withdrawal of corporate funds and the seizure of company assets. Panimula ng abogado. Attorney Purisima, alam nating dalawa na walang basehan ng mga kasong yan. Seryosong sagot ni San. Be that as it may, my client is determined to proceed. He claims that you deliberately sabotaged his business for personal gain. Dagdag ng abogado. Sabotage? Tinulungan ko nga siya sa loob ng 3 taon nang walang hinihinging kapalit. Ang pagtigil ng tulong? Hindi sabotage yun, Attorney Purisima. Sagot ni San. Sabihin mo sa kanya, sige, magkita kami sa korte. Pero paalalahanan mo siya na sa oras na magsimula ang trial, ilalabas ko rin ang ebidensya ng maling paggamit niya ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na luho niya kasama ang kabit niya.
Isasama ko rin yung mga records ng corruption sa mga projects na pinasok niya nang hindi ko alam. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. I will convey your message, Miss Burot. Pagkatapos ng tawag, naupo si Sun sa kanyang upuan. Ramdam niya ang adrenaline na dumaloy sa kanyang katawan. Habang nagdiriwang si Sun kasama ang kanyang team sa isang maliit na salo-salo sa loob ng opisina, muling tumunog ang phone niya. Akala niya ay ang abogado na naman. Pero isang message ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang number. Kumunot ang noo ni Sun. Ito ang parehong number na nag-text sa kanya nung gabi ng anniversary. Sino ang taong to? Ma'am Sun, okay lang po ba kayo? Tanong ni Shoshio habang iniaabot ang isang baso ng wine. Oo, Shoshio. Okay lang ako. Sagot ni Sun. Sa gitna ng selebrasyon, isang tawag ang muling pumasok sa kanyang personal phone. Ang pangalan ni Bernard ang lumabas sa screen. Huminga ng malalim si Sun tsaka sinagot ang tawag. Ano na naman, Bernard? Sun, hindi ako susuko. Bulong ni Bernard sa kabilang linya. Kung babagsak ako, isasama kita. Sisirain ko ang pangalan mo sa lahat ng paraan. Akala mo ba ikaw lang ang may hawak ng sikreto? Hindi nagbibiro si Bernard. Kinabukasan parang sumabog ang balita sa social media. Isang video ang kumalat kung saan makikita si Bernard na nakaupo sa isang madilim na kwarto. Mukhang tanga, payat, tsaka talagang kaawa-awa. Sa video na yon, umiiyak siyang nagkukwento kung paano siyang dinaya tsaka ninakawan ng sariling asawa. Minahal ko siya, sabi ni Bernard sa video habang pinupunasan ng luha. Ibinigay ko sa kanya lahat. Pero nung naging successful ang kumpanya ko, bigla niyang kinuha ang lahat ng pondo. Plinano niya to para sirain ako tsaka agawin ang pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Ngayon wala na ako matutuluyan. Pinapalayas niya ako habang siya nagpapakasasa sa pera ng kumpanya ko. Dahil sa galing ni Bernard sa pag-arte, mabilis na nakuha ng publiko ang simpatya niya. Ang mga netizens na dati humahanga kay Sun ay biglang nagbago ang tono. Maraming blogs tsaka gossip sites ang kumuha sa balita na hindi muna inaalam ang kabilang panig. Grabe naman pala yung Sun na yan, gold digger na, mang-aagaw pa ng kumpanya. Basa ni Shoshio sa isang comment habang nasa loob sila ng opisina. Ma'am Sun, ang daming naniniwala sa kanya. Ang sabi nila na devil in disguise daw po kayo. Nakatitig lang si Sun sa screen ng laptop niya. Hayaan mo sila, Shoshio. Yung emosyon madaling manipulahin yan. Pero ang mga dokumento, hindi yan magsisinungaling. Ang akala ni Bernard masisira niya ako sa pamamagitan ng ingay niya dyan sa social media na yan. Pero hindi lang pala social media ang target ni Bernard. Ginamit niya ang mga huling koneksyon niya, ang mga dating kaibigan sa media na pinapautang niya noon tsaka binibigyan ng mga regalo. Isang sikat na talk show host ang nagbigay kay Bernard ng platform para magpa-interview ng live. Sa interview na yon, lalong naging matindi ang mga paratang ni Bernard kay Sun. Sun is the mastermind of a corporate takeover. Deklara ni Bernard sa harap ng manonood. Ginamit niya yung access niya sa mga accounts ko para ilipat ang pondo sa sarili niyang kumpanya. Dahil sa tindi ng pressure mula sa publiko, napilitan ng mga otoridad na mag-issue ng subpoena para kay Sun. Nagsimula na ring magkaroon ng mga trolls sa labas ng building na may dalang mga placard habang hinihingi ang pagbabalik ng kumpanya kay Bernard. Ma'am, kailangan na natin maglabas ng official statement. Baka makaapekto to sa mga bago nating investors. Suhestyon ng legal counsel ni Sun na si Attorney Sardinias. No, Attorney Sardinias. Wala tayong sasagutin sa social media. Doon tayo lumaban sa korte. Gusto ni Bernard ng drama? Pagbibigyan ko siya. Sagot ni Sun. Isang araw bago ang preliminary hearing ng kaso, habang nag-aayos sa mga gamit si Sun sa kanyang opisina, may kumatok. Isang babaeng balot na balot. Naka-sunglasses, naka-face mask, tsaka naka-hoodie ang pumasok. Sino ka? Tanong ni Sun na medyo kinabahan dahil sa dami ng death threats na natatanggap niya. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang maskara. Nanlaki ang mga mata ni Sun. Celine?
Ikaw ba yan? Si Celine ang dating personal secretary ni Bernard sa loob ng 7 taon. Siya ang pinakatapat na empleyado ni Bernard noon. Pero bigla siyang nawala 2 taon na ang nakakaraan. Sabi ni Bernard, nag-resign daw si Celine dahil gustong mag-abroad. Pero hindi na muling nakarinig ng kahit sino mula sa kanya. Ma'am Son, kailangan natin mag-usap. Sabi ni Celine na nanginginig ang boses. Nakita ko mga balita. Hindi ko na kayang manahimik. Hindi si Bernard ang biktima rito. Siya ang kriminal. Pinaupo ni Son si Celine tsaka binigyan ng tubig. Anong ibig mong sabihin, Celine? Nasaan ka ba noong mga nakaraang taon? Tinakot niya ako, ma'am. Pinilit niya akong umalis kasi may nalaman ako tungkol sa mga illegal na ginagawa niya sa kumpanya. Pero bago ako umalis, kumuha ako ng kopya ng lahat. Paliwanag ni Celine. Hinalungkat ni Celine ang kanyang bag tsaka inalabas ang isang maliit na silver na flash drive. Nandito lahat, ma'am. Yung mga ghost projects, yung mga kickbacks mula sa mga suppliers, tsaka yung mga accounts kung saan niya tinago ang perang ninakaw niya mula sa kumpanya. Yung perang akala niya sa kanya, pero sa inyo pala galing. Bakit mo to ginagawa, Celine? Tanong ni Son. Dahil naging mabuti kayo sa amin, ma'am. Nung nagkasakit ang nanay ko, kayo ang nagpadala ng pera nang hindi alam ni Sir Bernard. Si Sir Bernard naman, muntik na akong ipakulong nung ayaw kong permahan yung isang peking invoice. Handa ho akong tumistigo sa korte, ma'am. Dumating ang araw ng hearing. Punong-puno yung courtroom ng mga reporters. Nakaupo si Bernard sa unahan. Suot ang isang lumang polo na para bang sinasadyang gawing gusot para magmukhang hikahos. Kasama niya ang kanyang abogado na si Attorney Purissima na mukhang kampanteng-kampante. Your Honor, panimula ni Attorney Purissima. Malinaw po ang aming ebidensya. Si Miss San Burot ay sadyang kinuha mga pondo ng kumpanya para itayo ang sarili niyang negosyo na nagresulta sa pagbagsak ng kumpanya ni Bernard tsaka pagkawala ng kabuhayan ng maraming tao. Ito ay isang lantarang pagnanakaw. Tumayo si Attorney Sardinias. Your Honor, bago po kami magpresenta ng aming counter-argument, meron po kaming isang surprise witness na nais naming ipresenta. Isang taong matagal nang nawala sa industriya, pero may hawak ng katotohanan. Bumukas ang pinto ng courtroom, tsaka pumasok si Celine. Nakita ni Son ang biglang pagbabago sa mukha ni Bernard. Mula sa pagiging biktima, naging maputla ang mukha nito, tsaka nagsimulang mamawis ng malapot. Celine, bulong ni Bernard na halos hindi lumalabas ang boses. Your Honor, yung witness po namin ay si Miss Celine Bukol-Bukol, ang dating secretary ni Mr. Bernard Burot. Sabi ni Attorney Sardinias. Dala niya ang isang flash drive na magpapatunay na hindi si Miss Sun ang nagnakaw, kundi si Mr. Bernard mismo ang bumubuta sa sarili niyang kumpanya. Nagkagulo ang mga tao sa loob ng korte. Yung mga kamera ay mabilis na itinuto kay Celine. Inilabas ni Attorney Sardinias ang flash drive tsaka pinasok to sa laptop na nakakonect sa malaking monitor ng courtroom. Sa screen lumitaw ang mga spreadsheet na nagpapakita ng mga transaction. Your Honor, makikita po rito na si Mr. Bernard Burot ay naglilipat ng pondo mula sa operating capital ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Hershey. Ginagawa niya to sa pamamagitan ng paggawa ng mga ghost projects. Mga project na binayaran pero hindi naman talaga itinayo. Isang folder ang binuksan, tsaka lumabas ang mga litrato ng mga luxury cars, mga alahas, tsaka mga resibo ng mga 5-star hotel sa ibang bansa na hindi naman para sa business trip. Lahat ng to ay may date kung kailan sinasabi ni Bernard na naghihirap ang kumpanya. Your Honor, hindi lang yan. Patuloy pa ni Celine habang nasa witness stand. Si Sir Bernard, sinadya niya talagang hindi magbayad ng tax. Tsaka dinadaya niya talaga yung mga financial reports para hindi malaman ni Ma'am San na nawawala yung perang nilalagay niya. Pinilit niya ako manahimik sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng pamilya ko. Tumingin si Son kay Bernard. Ang dating ape na asawa niya, ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin sa kahit kanino.
Yung mga reporters sa kanina ay kumukuha ng simpatsya para sa kanya, ngayon ay nagsisimula na ring magbulungan. Sinungaling ka, Celine. Binayaran ka ni San. Sigaw ni Bernard bago tumayo at saka nagwala sa loob ng korte. Order in the court! Sigaw ng judge habang hinahampas ang martilyo. Mr. Burot, umupo ka o ipapakontempt kita. Banta ng judge. Nanginginig ang buong katawan ni Bernard nang muling maupo ito. Tumingin siya kay San. Naghahanap ng kahit anong senyales ng awa pero wala siyang nakita. Your Honor, dagdag ni Attorney Sardinias, ang lahat ng ebidensya rito nagpapatunay na si Miss San Burot ay kumilos para protektahan ang kanyang sariling assets mula sa isang asawang corrupt tsaka mapandindang. Wala pong krimen na naganap sa panig ng kliyente ko. Nang matapos ang hearing para sa araw na yon, hinarang si San ng mga reporters. Sa kabilang bahagi, nananatiling nakaupo si Bernard, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang abogado ay mabilis na nag-impake ng mga dokumento na halatang gustong umiwas sa anumang gulo. Bernard, kailangan nating umalis. Bulong ni Attorney Purissima. Hindi maganda ang templa ng judge. Yung mga ebidensya ni Celine, mahirap kontrahin yan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kopya siya ng mga spreadsheets? Hindi naman sumagot si Bernard. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na boses ni Celine sa kanyang isipan. Bawat ghost project, ang bawat pisong kinuha niya mula sa pondo ni San para ibili ng mga alahas ni Hershey, lahat yon ay nakabalandra na ngayon sa mga records ng korte. Dahan-dahang tumayo si San. Inayos na ang kanyang salamin tsaka kinuha ang kanyang bag. Lalabas na sana siya na makita niya si Celine na nakatayo malapit sa pintuan na para bang nag-aalinlangan kung lalapit o hindi. Celine, tawag ni San. Lumapit siya tsaka hinawakan ng kamay ng dating secretary. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki na itulong mo ngayong araw. Ma'am San, natatakot po ako. Pag-amin ni Celine. Alam niya naman na si Sir Bernard kapag nagalit yan, wala siyang pinipili. Pero hindi ko na po talaga kayang sikmurain pa yung pagpapakita sa TV na parang kawawa. Huwag kang mag-aalala, Celine. Hindi ka niya masasaktan. Paniniguro ni San. May mga security na ako na magbabantay sa'yo tsaka sa pamilya mo. At gaya ng pinangako ko, may pwesto ka sa kumpanya kung gusto mo. Nang lumabas si San, sinalubong siya ng nakakabulag na mga flash ng kamera. Miss San, totoo ba yung mga sinabi ni Celine bukol-bukol? May balak ba kayong magsampa ng countercharge laban kay Bernard Burot para sa plunder o estafa? Anong masasabi niyo sa mga netizens na nambabati ko sa inyo base sa viral video ni Bernard? Humingi ng malalim si San, tsaka humarap sa mga kamera. Kusang lumabas kung anong totoo. Sa loob ng 10 taon na nahimik ako, tsaka nagtrabaho. Ngayong araw, yung mga dokumento na yon nagsalita para sa akin. Tungkol naman sa mga taong humusga, naiintindihan ko sila. Madaling maniwala sa isang magandang acting. Pero sa huli, yung ebidensya pa rin ang mananaig. Sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa pagpapatakbo ng kumpanya ko. Sa kabilang banda, palihim na dumaan si Bernard sa likurang pinto ng korte para iwasan ng media. Sumakay siya sa isang lumang taxi. Ang huling pera sa kanyang wallet ay pambayad na lang sa pamasahe. Wala na siyang matutuluyan. Yung motel na tinutuluyan niya ay pinalayas na siya kaninang umaga dahil sa hindi pagbabayad. Hindi kalaunan, nang matapos ang kabi-kabilang hearing, hindi kalaunan na ay nalabas na rin ang warrant of arrest ng korte laban kay Bernard. Namuhay si Bernard bilang isang palaboy na paulit-ulit na naglalagay sa madilim na eskinita. Ang kanyang suit ay punit-punit na, tsaka ang kanyang sapatos ay wala ng swelas. Gutom, pagod, tsaka puno ng takot. Pilit niyang tinatago ang kanyang mukha sa mga pulis. Nakita niya ang sarili niya sa isang TV display sa isang tindahan, dahilan upang mas lalo siyang makaramdam ng takot noong mga oras na yon. Hindi pa tong katapusan ko. Bulong ni Bernard habang nanginginig ang mga kamay. Sinubukan niyang hanapin si Hershey, pero nalaman niyang lumipad na to papuntang ibang bansa.
Kasama lahat ng alahas na ninakaw nito sa kanya. Iniwan siya mag-isa ng babaeng inakala niyang inspirasyon niya noong una. Biglang may humawak sa balikat niya sa kalagitnaan ng pagtatago niya. Mr. Bernard Burot, you're under arrest. Wala nang lakas si Bernard para lumaban. Habang pinoposasan siya sa harap ng maraming tao, nakita niya ang isang kotse na dumaan. Sa loob, nakita niya ang isang babaeng nakatingin sa labas, si Sun. Pero sa pagkakataong to, hindi siya nilingon ni Sun. Tuloy-tuloy lang sasakyan nito sa pag-andar na hindi malang tumitigil sa harap niya. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtagumpay si Sun at ang kumpanya niya. Sa kanyang bagong opisina, tinanaw ni Sun ang paglubog ng araw. Kasama niya na ngayon si Celine na isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang manager. Ma'am Sun, may tawag po galing sa kulungan. Sabi ni Shoshio. Si Bernard daw po, humihingi ng pagkakataong makausap kayo kahit sandali lang. Tumingin si Sun sa kanyang reflection sa salamin. Sabihin mo sa kanya, Shoshio. Sabi ni Sun ng may kalmadong boses. Ang oras ko, para lang sa mga taong may ambag sa buhay ko. At siya, matagal na siyang walang puwang sa buhay ko. Ibinaba ni Sun ang tawag. Kinuha niya ang kanyang bag, tsaka lumakad palabas ng opisina. Ang sabi nila, kung kailan ka tinatapak-tapakan ng iba, doon ka naman kusang inaangat ang nasa taas. Minsan, mas masarap pa rin maging mabuting tao dahil aminin man natin na sa hindi, ang pagiging masama, may balik yan sa'yo. At hindi mo magugustuhan ang karmang iyon gaya ng nangyari kay Bernard nang sandaling ipahiya niya si Sun sa harap ng maraming tao. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Good evening everyone. Panimula ni Bernard. Salamat sa pagpunta sa gabing to. 10 taon. Mahabang panahon na rin yon, 'di ba? Maraming nagbago sa loob ng 10 taon. Lumaki ang kumpanya, dumami ang mga project at syempre, nagbago rin ang mga pananaw ko sa buhay. Ngayong gabi, gusto ko maging tapat sa inyong lahat. Sa loob ng 10 taon, marami sa inyong nag-akala ng success ng kumpanya ko ay dahil sa teamwork namin ni Sun. Maraming nagsasabi na siya ang lucky charm ko. Pero ngayong gabi, gusto ko nang tapusin ang kasinungalingang iyon. Bahagyang nanginig ang kamay ni Sun na nakatago sa likod ng kanyang gown. Tumingin siya kay Bernard na animong naghahanap ng kahit katiting na awa. Pero wala siyang nakita. Ang totoo niyan, patuloy ni Bernard. Naging malaking pabigat sa akin ang pagsasama namin ni Sun. Sun, aminin man natin o sa hindi, naging toxic ka na. Palagi kang nakabantay. Palagi kang nakikialam sa mga desisyon ko sa kumpanya na wala ka namang alam. Hindi na tayo magka-level, Sun. Habang ako umakyat, tsaka lumalawak ang mundong ginagalawan ko, ikaw naman, nananatili ka lang na nakakulong. Napag-iwanan ka na ng panahon, Sun. Aminin mo. Kaya naman sa harap ninyong lahat, gusto kong i-anunsyo na opisyal ko nang hihiwalayan si Sun. Tapos na kami. Hindi ko na kaya magtiis sa isang relasyong walang idinudulot kundi stress tsaka negativity. Lumingon si Bernard kay Hershey, tsaka inilahad ang kaniyang kamay. Agad namang lumapit ang babae, tsaka kumapit ng mahigpit sa braso ni Bernard, na para bang ipinagmamalaki sa lahat na siya ang bagong asawa nito. Ito si Hershey. Siya ang babaeng nagbigay sa akin ng bagong inspirasyon. Siya ang mas karapat-dapat na asawa ko dahil naiintindihan niya ang takbo ng utak ko. Siya yung kasama ko sa bawat pangarap ko simula noon hanggang ngayon. Poor Sun. Akala niya siguro secured na siya habang buhay. Maya-maya, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Halos lahat ng mga taong nasa VIP tables, yung mga board members, finance head, legal counsel, tsaka mga major stockholders. Lahat sila ay sabay-sabay na nakatanggap ng notification. Ano to? Hala, bakit may ganitong notice? Si Sir Bernard. Nauutal na tawag ni Mr. Bukol-Bukol.
Ano na namang problema, bukol-bukol? Sir, yung akala ninyong anonymous investor, yung sinasabi ninyong swerte natin, galing po lahat sa account na yan.